Hello guys, ito yung itsura ng sasakyan nung binili ko siya. Konting restoration lang ginawa ko dito, pumasto ng kaunti at ito na siya ngayon. So doon sa title sinabi ko kung magkano ko ito naibenta. Bago ko sagutin yun guys, konting background muna sa sasakyan na ito. Siya nga pala guys, binili ko siya ng 60k. May mga kaunting sira at may diferensya yung makina. Pinaayos ko guys at pinapinturahan. Lahat-lahat ay gumasto ako ng siguro mahigit 50k siguro na gasto ko. So natural naman yun guys, kasi bumili tayo ng second-hand, natural na gagasto tayo. So nung nagka-pandemya guys, nagka-problema ng pera at nakunan din yung asawa ko, kaya nangailangan ako ng pera. Masakit man guys na magbenta tayo ng isang ari-arian na pinaghirapan natin, ay kailangan natin ibenta dahil nangangailangan tayo. So guys, pinost ko siya sa marketplace at sa halagang 85k yung price doon. Pero guys, marami sanang bibili, kaya lang malalayo at dahil sa pandemya mahirap pumunta dito sa Surigao. May mga bumibili guys, nasa 60k lang. Noong isang araw may isang nag-message sa akin na police at sabi niya 50k, at sinabi ko naman guys 70k, okay na sa akin yun. Pero guys, dahil nga ako yung nangailangan ng pera, tinawaran pa rin niya ng 67, kaya binigay ko na lang sa kanya. So yun guys, sa halagang 67 nakuha niya yung sasakyan ko. Napamura talaga guys, dahil tayo yung nangangailangan. Pero siguro guys, kung hindi tayo nangangailangan ng pera, mabibinta natin to ng medyo mahal-mahal. So ayun guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting mga impormasyon sa kung kayo naman ang magbibinta ng sasakyan. Huwag niyong mamadaliin kung hindi niyo naman kailangan para maibinta niyo ng mahal. So guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na guys. Tulungan natin yung mga maliliit na nagpipiling subscribe, pipiling YouTuber na kagaya ko. Salamat guys sa panonood. Subscribe na guys. Thank you.